Hello guys, pick a card reading tayo ngayon. So, meron tayo ditong dalawang card. So, piliin nyo dito kung saan kayo na-attract dito, no? Ayan. Saan ba kayo na-attract dito? Ngayon, yung tanong natin, ano yung energy ng taong parating sa buhay mo? Okay? So, pili ka dito, pile 1, pile 2. Ano yung energy ng taong parating sa buhay mo? So, pumili ka dyan ng mainam kung saan ka na-attract sa dalawang card na to. Okay? Pile 1, pile 2. Ayan. So, start na tayo. Tanggalin ko muna itong si pile 2. Dito tayo kay pile 1. So, ano yung energy ng taong parating sa buhay mo? Anong klaseng tao siya? Give me the message. Ano yung energy ng taong parating sa buhay mo? Give me the message. Ano yung energy ng taong parating sa buhay mo? Give me the message. Ano yung energy ng taong parating sa buhay mo? Malakas dito yung Earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn. Meron din ako nakita dito na Aries, Leo, Sagittarius. Meron din Pisces. Ayan. Meron din ako nakitang Libra and Gemini. Aquarius. Okay, start na tayo. So dito, base sa lumalabas sa baraha, ito yung klase ng tao na very complicated, malakas yung appeal nito. Meron akong nakikitang karmic lesson dito, Ito yung energy ng taong hindi siya simpleng connection, pero lumalabas dito. Meron akong nakikitang halong attraction, meron ditong emotional depth at pagsubok. Okay? So, nakikitaan ko dito, dito sa King of Wands. And then, nakikitaan ko rin dito sa Knight of Wands. Yung bang tipo na, yung pangkahalata na energy ng tao na to, isa siyang tipo ng taong charismatic, okay? Malakas yung charisma nito, malakas yung kanyang dating, pero hindi pa ganap yung emotional maturity niya. Okay? So, meron siyang passion, meron siyang lakas ng loob. Pero minsan padalos-dalos to. Yung iba sa inyo, kung meron kang kilala na Aries, Leo, Sagittarius, Year of the Horse. Okay? Malakas din yung Leo, Year of the Horse. So, lumalabas dito, inconsistent siya, takot ito sa commitment. Okay? Pero, itong tao nito, gusto niya kasi yung tipo na excitement or exciting, pero hirap siya sa stability, Pero yung kanyang aura dito, may leadership aura. Pero, meron nung nakikitang ego wounds dito sa taong ito. Okay? So, nakikitaan ko rin dito sa Page of Swords, reverse, and then Page of Wands, reverse. Okay? Kumbaga dito, yung bang tipo na, siya yung tipo ng tao na hindi siya expressive, May iniisip pero hindi niya sinasabi ng diretsa. Ganon. So, lumalabas dito, siya yung tipo ng tao na takot magkamali sa kanyang salita. So, posibleng meron siyang mga tinatago o hindi pa handa magsimula ulit. Okay? Yung iba sa inyo, mas tahimik siya sa inaakala mo. Ito lang yung nakikita ko. So, dito, nakikitaan ko rin tong 4 of Pentacles dito and the 5 of Pentacles dito. Kumbaga, yung sitwasyon ng buhay niya at yung seguridad ng tao na to,
Dito sa Four of Pentacles, then sinabay ng Five of Pentacles dito, then meron din akong nakikitang Ace of Pentacles dito. Galing siya sa kakulangan o pagkawala ng pera, meron tong emotional support or pwede self-worth, pagkawala ng mga ganun ano. Pero nakikitaan ko dito dahil lumabas ang Ace of Pentacles dito, protective siya sa kanyang sarili ano. Ito yung tipo ng tao na takot na mawalan ulit. So, ibig sabihin, meron nung nakikitang parating na bagong simula sa buhay niya, posibleng trabaho to, opportunity, or pwedeng bagong relasyon at ikaw ito, okay? So, ikaw yung simbolo ng fresh start sa kanya ha. Ikaw ito, si Ace of Pentacles. Kumbaga, ikaw yung magbibigay ng swerte sa buhay niya. Okay? So, nakikita ko rin dito sa Six of Pentacles reverse ano, meron akong nakikita dito ang pagbibigay at pagtanggap. So, ibig sabihin ano, sanay siyang mas tumatanggap kaysa magbigay. Okay? Kumbaga, ganun yung energy ng tao na to, no? Mas sanay siyang tumatanggap. O kaya, itong tao na to, takot siyang magbigay ng buo dahil sa past rin niya. Okay? Pwedeng meron tong past pain, trauma, kaya takot siyang magbigay ng sobra-sobra. So, ibig sabihin, ano, kailangan ng malinaw na boundaries dito. Okay? Para nang sa ganun, merong respeto sa bawat isa. Okay? So, nakikitaan ko rin dito, no? Dito sa Knight of Cups, and then Three of Swords dito. Okay? Knight of Cups and Three of Swords dito. Kumbaga, andito yung emotion, yung pag-ibig. So, ibig sabihin, no, romantic naman siya. Sweet, siya yung tipo ng tao na idealistic, pero meron tong sugat ang puso, ha? Okay? Meron tong sugat sa nakaraan, may mga pinagdaanan to sa buhay. So, may pinagdaanan siyang betrayal, heartbreak, or third party pain, okay? Pwedeng dinaan siya sa third party or pwedeng merong nagloko sa kanya in the past. So, nakikitaan ko dito, hindi pa to fully healed. Pero, genuine naman yung intention, ano? Kumbaga, dadalhin niya yung sugat pagdating sa connection nyo. Okay? Para bang daladala niya pa rin yung sugat ng pinagdaanan niya sa dating karelasyon. Okay? So, nakikitaan ko rin dito, no, sa Ace of Wands, ito yung sexual and creative energy ng taong ito. Kumbaga, nakikitaan ko dito, malakas yung attraction eh. Instant spark, ganun. Para bang ang lakas ng dating niya. Malalim yung chemistry nito, no? Kumbaga, lumalabas dito, hindi siya slow burn. Biglaan to at intense. Ganun yung peg nito. Okay? Biglaan, intense, malakas yung charisma, biglang spark, malakas ang attraction. Pwedeng ma-attract ka sa kanya. Okay? Malakas ang attract or malakas ang kanyang datingan. Okay? So, nakikitaan ko rin dito, no, sa Four of Wands reverse and the Queen of Pentacles reverse. Nakikitaan ko dito yung stability at commitment. So, ibig sabihin, ano, pagdating sa panahon ngayon, hindi pa siya stable. Okay? Siya yung tipo ng tao, okay? Siya yung tipo ng tao na, alam mo yung tipo na, takot siya sa settling down, okay? Kumbaga, no, meron siyang imbalance sa kanyang emotion at practical side. So, ibig sabihin, kailangan muna niyang ayusin yung kanyang sarili, no, bago maging consistent partner dito. So, nakikitaan ko dito yung pinaka mensahe para sa'yo, yung taong darating sa buhay mo, malakas yung dating, okay? Malakas yung charisma, pwedeng guwapo, pogi, o malakas lang talaga yung sex appeal, sexy, macho, okay? Malakas yung datingan niya. So, meron siyang sugat sa kanyang nakaraan, past pain, okay? Marami na rin tong pinagdaanan sa buhay, okay? Meron tong intention pero kulang pa siya sa stability sa panahon ngayon. Ikaw yung maaaring maging turning point niya. So, lumalabas dito, pinakapaalala sa'yo ng card, ano, huwag mong akuin yung role ng tagapagligtas, ha?
Kumbaga, piliin mo muna yung sarili kung kulang yung ibinibigay niya. Okay? So, nakikitaan ko dito, yung pinaka mensahe din sa'yo, yung attraction ay lesson, ano? Hindi man siya agad forever, pero malaki yung ituturo niya sa'yo tungkol sa boundaries, okay? At self-worth, nakikitaan ko rin dito, ito yung tunay na pag-ibig, okay? Siya yung magtuturo sa'yo ng boundaries, kailangan give and take ang lahat, hindi kailangan ng ikaw lang yung magbigay ng magbigay. Kumbaga, tuturuan ka ng tao na to or pwede dun ka matututo na kailangan maging patas pagdating sa larangan ng pag-ibig. Okay? Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace. Hi, file 2. Ito yung napili mo. Okay, si The Dark Mansion Tarot. Ayan. So, ngayon, ang tanong ano yung energy ng taong parating sa buhay mo? Anong klase siyang tao? Okay? Give me the message. Ano yung energy ng taong parating sa buhay mo? Give me the message. Anong energy ng taong parating sa buhay mo? Ayan. So, meron nung nakita ditong Scorpio, Cancer, Pisces, Aries, Gemini, Libra, and Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn, Leo, Sagittarius. Okay? So, start na tayo. So, dito, file 2. Nakikitaan ko dito yung energy ng taong parating sa buhay mo. Siya yung tipo ng tao na very seryoso. Okay? Matured siya dito, may malalim siyang tao, ganon. So, lumalabas dito, hindi lang to basta romantic, ito yung tipo na meron ditong realization at meron din nakikitang emotional responsibility, okay? Kumbaga, meron din nakikitang konting bigat, pero exciting, okay? Ayan. So, nakikita ko dito sa The Emperor, at dito sa Emperor, then, nakikitaan ko rin itong King of Swords. Kumbaga, dito, dito sa taong ito, siya yung tipo ng tao na matatag. Lumalabas din dito, matalino to, okay? Logic siya mag-isip. Meron tong authority, okay? Siya yung tipo ng tao na marunong siya magdesisyon. Hindi niya kailangan na dumipende sa iba. Okay? Kumbaga, hindi siya impulsive ha. Malinaw yung kanyang prinsipyo at boundaries. Okay? Malakas dito, meron ditong Aries. Okay? Iba sa inyo, merong Aries na parating sa buhay mo. Hindi siya basta-basta pumapasok sa relasyon kung kita niya na hindi pang matagalan, masyado siyang metikuloso. Okay? So, nakikita ko rin dito, sa strength. Lumalabas dito na siya yung tipo ng tao na napakalakas ng kanyang indikasyon, may control, matapang siya, matatag siya. Kumbaga, natututo siyang alam mo yun, marunong siyang kumontrol ng kanyang emosyon. Ganun siya ha. Tahimik siya dito pero sobrang matibay yung kanyang kalooban. Okay? Hindi siya palaban pero hindi rin siya madaling matitinag. Alam mo yon, hindi siya mahilig sa bungangaan or something na away, Pero yung kanyang pagiging matapang dito, sabihin natin siya yung tipo ng tao na merong matatag na kalooban. Okay? So, ito rin nakikita ko dito, So, dito, lumalabas din dito itong Six of Cups dito. Kumbaga, sa Six of Cups, ito yung kanyang nakaraan na emosyon.
Okay? So, yung iba sa inyo, no, pinakawalan na ng tao na 'to yung kanyang mga pinagdaanan sa kanyang nakaraan. Okay? Parang pinalaya niya na yung sarili niya sa kanyang mga matitinding pagsubok sa nakaraan, ano. Hindi siya yung bang hindi siya nakaantala or I mean ano, yung bang tipo lang hindi siya nakatuon sa past, ganun. Okay, sa past love, hindi siya nakatuon doon. Kumbaga, meron akong nakikitang closure na kahit hindi siya masakit na closure pagdating sa nakaraan niya. Alam mo 'yon? Parang hindi siya basta nakadepende sa past love niya or kahit nasaktan siya sa past love niya, hindi niya 'to masyadong dinibdib. Alam mo 'yon? So, ito na yung nakikita ko, no? Kumbaga, siya yung tipo ng tao na marunong siya mag-handle ng kanyang emosyon dito, ha. Okay? So, dito, no, nakikitaan ko rin dito sa Ten of Cups, reverse. Siya yung tipo ng tao na hindi siya yung tipo na mahilig mag-ideal or hindi siya mahilig daydreaming, ganun. So, nakikitaan ko dito, hindi siya umaasa sa mga dating site or sa mga biglaan, ano. So, lumalabas dito, no, siya yung tipo ng tao na mas gusto niya yung realistic, hindi yung nangangarap or illusion or something na imagination, gano'n ano. So, ito lang nakikita ko sa kanya, no. Kumbaga, siya yung tipo ng tao na gusto ay realistic, okay? Yung realidad, ganyan. Yung real na connection, gano'n. Okay? So, nakikitaan ko dito, ito yung tipo ng tao na mas hinahanap niya yung perfect love, okay, para sa kanya. So, nakikitaan ko rin dito, no, dito sa Eight of Wands, reverse. And then, nakikitaan ko rin ditong Ace of Swords, reverse. Pagdating sa komunikasyon, ano, or paglapit sa'yo, mabagal to, hindi siya biglaan. Siya yung tipo ng tao na mabagal at maingat. Hindi siya mabilis magbukas ng topic about sa kanyang sarili, ha. Pwedeng ikaw muna ang kanyang aaralin, ganyan, or susubukin. So, mas takot itong magsalita about sa kanyang damdamin, ano. Ito na yung nakikita ko, no. Pero, pinipili ng tao na to yung tamang oras para magsalita. Alam mo yun? So, nakikita ko dito, no, hindi siya basta open sa kanyang mga experience sa buhay, sa kanyang ano, kumbaga, siya yung tipo ng tao na ikaw muna yung kanyang aaralin, okay? Or kikilalanin, ganon. So, nakikitaan ko dito sa Ace of Swords reverse, meron nung nakikitang mental freedom dito eh. Kumbaga, kakawala lang ng tao na to sa mental prison. Pwedeng mabigat din yung mga pinagdaanan niya sa nakaraan niya, pero binabaliwala niya yung isip niya sa past love niya. Ganon, ano. Minahal niya yung past love niya, pero ayaw niya magpatangay sa past. Okay? Ganon siyang klaseng tao. Kumbaga, dati, very overthinking din tong tao na to. Pero ngayon, ano, mas malinaw yung desisyon at direksyon niya. Okay? At ano yung gusto niya pagdating sa larangan ng pag-ibig. Okay? So, nakikitaan ko rin dito, no, dito sa Queen of Cups, upright. Kumbaga dito, no, ito yung kanyang empathy or yung kanyang damdamin, okay? So, sa kabila ng pagiging niyang logic dito, nakikitaan ko dito, napakalalim ng kanyang emosyon, okay? Siya yung klase ng tao na maunawain, empathic, malakas makiramdam, malakas siyang makita kung totoo ba or hindi yung kausap niya, okay? Magaling siyang manglatis, ganyan. So, kaya pagdating sa pagmamahal, no, tahimik siya pero totoo, okay? Kahit tahimik siya sa umpisa, pero pag nagmahal to, totoong-totoo, okay? So, nakikita ko dito, no, dito sa Two of Swords, reverse. Kumbaga dito, no, meron siyang mga desisyon, okay? Merong katotohanan sa kanya dito. Hindi siya confused, okay? Kumbaga, alam niya yung gusto niya at alam niya rin kung ano yung ayaw niya, okay? Kaya dito, maingat siya pagdating sa connection, sa relasyon, kasi ayaw niya magkamali, okay? So, nakikitaan ko rin dito sa
Dito sa Knave of Wands reverse, kumbaga dito no, sa Knave of Wands reverse, hindi siya yung tipo ng tao na pabigla-bigla ha. Hindi siya flashy. Mas gusto niya yung steady kaysa excitement. Okay? Kumbaga gusto niya yung stable. Ayaw niya ng excitement or pa-pling-pling lang. Gusto niya yung talagang masasabing connection na talagang pangmatagalan. Okay? So, nakikita ko dito sa Four of Pentacles reverse, yung meron akong nakikita ditong pagbubukas at pagbitaw. Alam mo yon. So, nakikita ko dito, natuto na siyang magbukas, paunti-unti. Kung dito medyo alanganin pa to, hindi pa siya open kasi kinikilala ka pa niya dito. Pero darating din yung time na magbubukas siya about sa kanyang sarili dito. Okay? Hindi siya sobrang defensive na rito. Handa na siyang magbigay ng kasiguraduhan. Okay? So, nakikita ko dito sa The Hangman, dumaan man siya sa panahon ng introspection, pero nakikita ko dito, tinitingnan niya yung buhay niya sa ibang perspektibo, okay? Sa ibang perspective. So, nakikita ko dito, hindi siya nagmamadali, siya yung tipo ng tao na hinahanda niya yung sarili niya para sa tamang tao, okay? Ayaw niya nung nagmamadali, ayaw niya ng ganun. Kumbaga, mas okay sa kanya yung kahit matagalan, basta sigurado, okay? So, nakikita ko dito, ito yung tao na parating sa buhay mo, siya yung klase ng tao na matured over passion, okay? So, nakikita ko dito na logic siya pagdating sa kanyang nararamdaman, maging sa kanyang puso, naghilom na siya sa kanyang nakaraan. Then, nakikita ko dito, mabagal man ito, pero sigurado yung approach niya sa'yo. Hindi man siya perfecto, pero nakikita ko dito, siya yung tipo ng tao na totoo. Okay? So, yung mensahe para sa'yo, huwag mo tong madaliin. Ang taong ito ay hindi maingay, pero pang matagalan. Ito lang yung nakikita ko. Ayan. Thank you for watching. Love and peace.